Magandang hapon po sa ating lahat. Samahan po natin sa pananalangin ang mga kapatid natin may pasasalamat at kahilingan. Clarita Salgado, Mirna Vidamo, Melis Puede at mga anak, Felix Sente, Doming at Panya Luli. At para sa kaluluwa ni Rita May Sumogbo, Perry Maligaya, Delia Rizul, Lydia Nicolas, Emiliano Pasita Arnold, Severino Loretta Luisa Asuncion, Francisco, Jessie Pirel, Policarpio, Angeles, Timotea, Josefa Villarma, Filipa Gloria Ariel, Bartolome Felix Gardo, at para sa lahat ng mga yumaong. Ang ating pong mas sponsor ay ang Apostolado ni San Antonio, Felix Vicente, Fe Panganiban, Aurora Reyes, Meli Cepede, Panya Rumi.
Muli po magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 linggo sa karaniwang panahon, araw ng Huwebes. Ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating katuwang na pari, Reverendo Father Florence Umpad. Nilikha tayo upang maglingkod. Nilikha tayo upang magmahal. Pag-ibig na lubos sa hirap at sakit. Pag-ibig na walang kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ni San Bernabe, isang apostol at martir. Si San Bernabe ay may title na apostol, pero hindi po siya isa sa 12 mga apostol. Siya ay binigyan ng title na apostol sapagkat siya ay itinuturing natin na isa sa mga apostolic fathers. Isa siya sa mga tao na may direct contact sa mga apostol. At kagaya po ng ibang mga apostol, siya din ay isinugo ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi. Sana magkaroon po tayo ng inspirasyon kay San Bernabe na ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi, sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at tutuhanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nananalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhang sila'y lahat ay manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkat silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia
unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata na titirakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain, inilaan ko sa kanila. Pagkatapos na mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang makamay at sila'y binayaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pang itutugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat ang ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangat na tagumpay tugon ko. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad tugon po. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. At ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit tugon po. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa salim ng mga lira, iparanig yung tugtog, at ang poon ay purihin na tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaling ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari tugon po. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapa o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pati. Ngunit kung hindi, pawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat. So tanong po natin, sino ba itong tao na ito? No? Si San Bernabe, ang santo na ating ipinagdiriwang ngayon. Wala po tayong masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Pero dito po sa ating unang pagbasa, ipinahayag sa atin
na si San Bernabe ay isang mabuting tao, puspos ng Espiritu Santo, may matibay na pananampalataya nadala sa Panginoon. Ang tunay kong pangalan ni Bernabe ay Joseph. Noong ibininta niya ang kanyang mga ari-arian at ibinigay sa mga apostol para sa simbahan, siya ay pinangalanan ng mga apostol na Bernabe. Ang ibig sabihin ng Bernabe ay son of encouragement, anak na mapanghikayat. Ang pangalan na ito ay naaayon din sa kanyang karisma sapagkat si Bernabe ay taong mapanghikayat. Na pakinggan nga po natin sa unang pagbasa na hinihikayat niya ang mga tao sa Antioch na maging tapat sa Diyos. Katunayan, si Bernabe din ang naghikayat kay San Pablo na pumunta sa Roma upang makilala ang mga apostol. At si Bernabe din ang naghikayat sa mga apostol na tanggapin si San Pablo. Kilala po natin si San Pablo, siya po yung umuusig. May napakahalagang papel sa buhay po ni San Pablo. At ganoon din si Bernabe din ang naghikayat kay San Pablo na sumama sa kanya na magmisyon. Sa gawa ng mga apostol, madalas makikita po natin ang kanilang pangalan, si San Pablo at Bernabe. Pero madalas ang atin lang naalala ay si San Pablo. Pero si Bernabe ay may napakahalaga ding nagawa sa misyon ni San Pablo. Silang dalawa partner sa misyon. Kaya sa araw na ito, dapat lang din naman na parangalan natin ang tao na ito. Nabanggit ko kanina na si Bernabe ay hindi po isa sa 12 mga apostol, pero siya ay may title na apostol. Yun po ay dahil na siya ay tinuturing po natin na isa sa mga apostolic fathers. Mayroon siyang direct contact sa mga apostol. At kagaya ng ibang mga apostol, siya din ay isinugo ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi. Ang ibig sabihin ng apostol o apostle ay one sent o being sent. Ipinadala, isinugo. At ganoon din si Bernabe ay isinugo din na ipahayag ang mabuting balita. Sa panghuli ng ating unang pagbasa, ipinahayag po dito na ipinahayag ng Espiritu Santo na ibinukod niya si Bernabe at si Saulo o San Pablo sa isang espesyal na misyon. At yun po yung ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi. So yun ang maikling impormasyon na alam po natin kay Bernabe. Sa ating pong ebanghelyo, napakinggan po natin ang habilin ni Jesus sa mga apostol bago niya sila isinugo, bago niya sila ipinadala. At ang mga habilin na ito na iniwan ni Jesus ay makikita po natin na tinataglay ito ni Bernabe. Una po na mahalagang habilin ni Jesus. Una niyang habilin, sabi niya, pagalingin niyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay. Pagalingin ang may mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Tapos sabi ni Jesus, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Sa madaling salita, ang unang mahalagang habilin ni Jesus sa kanyang mga apostol ay ang tulungan ang mga nangangailangan, ang tumulong. Tulungan ang mga may sakit, tulungan ang mga kapos, tulungan ang mga nangangailangan. At sa kanilang pagtulong, hindi sila dapat maghintay ng kapalit. Hindi yung tumulong tapos naghihintay ng kapalit. Bakit? Sapagkat yung mga biyaya na kanilang itinulong ay nagmumula sa Diyos. Lahat ng biyaya na iyon, ibinigay ng Diyos na walang bayad at nais ng Diyos na ibahagi din ito sa mga nangangailangan na walang bayad. At ang katangian na ito ay tinataglay ni Bernabe.
Si Bernabe ay kilala na isang matulungin na tao. Hindi siya maramot. Siya ay napaka-generous na tao. Katunayan, ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at itinulong niya sa simbahan at sa mga tao na mahihirap na membro ng simbahan. Ganoon ka-generous si San Bernabe. At sa kanyang mga itinulong, hindi siya naghihintay ng kapalit. So ano po bang natutunan natin dito? Ang tao pong tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi po isang negosyante, na concern sa kanyang makukuha. Hindi. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang kanyang concern ay kung ano ang kanyang maitulong. Hindi siya nag-iipon para lang sa kanyang sarili, siya ay nag-iipon para mayroon siyang maibigay. At ito ang isa sa napakagandang katangian na dapat po natin pagninilayan kay Bernabe. Sabi nga ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. At nawa sana tayo din, yung mga biyaya na meron tayo, ating ding ibahagi sa ating kapwa. Ang lahat ng ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Matutunan nawa natin ibahagi ito ng walang bayad, walang kapalit. Ang tanong natin ay hindi yung ano ang maitulong mo sa akin. Hindi yun. Kundi ano ang maitulong ko sa iyo. Anong maitulong ko sa sambayanan. Anong maitulong ko sa simbahan. At alam po natin na sa panahon ngayon, sa krisis ng pandemya ng COVID-19, ang mga tao ay nangangailangan ng tao katulad ni Bernabe. Isang tao na matulungin na hindi naghihintay ng kapalit. Amen? Ang pangalawang mahalagang habilin ni Jesus, sabi niya, huwag kayo nang magdala ng mga anumang mga burluloy sa inyong paglalakbay. Huwag magdala ng ginto, pilak, panyapak, damit, supot at kung ano paman. Gustong sabihin ni Jesus na sa inyong paglalakbay, sa Diyos lang kayo magtiwala. Huwag kayong magtiwala sa pera, kundi sa Diyos. Magtiwala sa Diyos na hindi kayo pababayaan sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, kapag ang tao po may problema, madalas ang iniisip ay pera na. Na para bang ang lahat ng problema, pera lang ang solusyon. Tinuturo po sa atin ng Panginoon na sa ating mga problema, dapat sa Diyos po tayo aasa. Sa Kanya po tayo unang lalapit. Mahalaga ang pera, kailangan natin ang pera, pero ang problema kapag tayo ay naging alipin sa pera. Pera na lang ang ating hinahanap upang solusyonan ang ating problema. Paanyaya ni Jesus, ang Diyos ang kailangan natin. Noong nagdesisyon si Bernabe na maglingkod sa simbahan, siya po ay hindi natatakot na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ibahagi, itulong sa simbahan at sa mga mahihirap. Doon po ay isang tanda ng kanyang matibay na pananalig sa Diyos. At kapag sinabi po natin nagtitiwala tayo sa Diyos, ito din po ay nangangahulugan na tayo ay nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. At kapag tayo po ay nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos, dapat din natin matutunan na matuto din tayo magtiwala sa kagandahang loob ng mga tao sa ating paligid. Ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan. Bakit, Father? Sapagat sila po ang gagamitin ng Diyos. Dadaloy ang biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan nila. Ako bilang isang missionary sa Mindes, ako din ay umaasa sa kagandahang loob ng mga tao dito. Ang mga pare ay walang income, walang trabaho, umaasa lang sa ibinibigay ng tao. At yun din po ay isang pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Sana kapag tayo magbigay, maglingkod, magpatawad, tumulong, gawin natin ito na may pagmamahal. Sa ganun,
Tayo po ay gumawa ng kabutihan na hindi na kailangan maghihintay ng kapalit sapagkat ginawa natin ito dahil sa pagmamahal. Dalawang bagay na pakahalagang katangian na mayroong si Bernabe. Ang tumulong na hindi naghihintay ng kapalit. Ang matibay na pananalig sa Diyos. Kagaya ho ni San Bernabe, tayo ay mayroon ding misyon sa mundong ito na ginagampanan at nawa tayo ay magbunga din sa ating misyon sa buhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabati ng katotohanan. Tugon po natin, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnabuhayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutan para ganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kaluban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamagitan ni San Barnabas, marapatin mo maging mabunga ang aming mga pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Samahan din po natin sa pananalangin ang kapatid natin may pasasalamat, Lena Ruraldo. aming pag-aalay, iyong tunayan, at kaming narito, iyong patnubayan. Ang Santa Misa, aming pag-aalay, ang iyong buhay, aming lingbuhay. Santa Misa, aming pag-aalay, ang iyong buhay, Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na magpaalap nawa sa ninggas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Puspos ng walhati ang langit at lupa, O sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa malalang Panginoon, O sana, sa kaitaasan, O sana, sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipaguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maguklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Rinaldo ng Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasayaw ka sa langit, ang walang mo, makasamin, ang pariyan mo, sundin, ang dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming masaya, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban, kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay, at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap po kayo na para na kayong nasa akin, at inuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsasaluhan sa paggunita sa apostol na si San Bernabe ay maganap ng kayagan sa aming buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin laban sa COVID-19. Sama-sama po tayong manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalabasan na atasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng pusay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang mga pumanam na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nasusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagalya kami sa lahat ng mga tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calongso. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, umayo kayong taglay at kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang bubuhay para sa sarili lang. Walang sinuman ang mamamatay para sa sarili